Sa pagtingin sa mga argumento na nabanggit sa nakaraang seksyon, isa ito sa magandang halimbawa na dapat isaalang-alang ay ang gawa ni Mark Robbie. Magandang araw po. Ako si Angela Macroby at ako ay isang mananaliksik na nakatuon sa mga teoryang feminist at ideolohiya. Sa aking pag-aaral, isinaalang-alang ko ang konsepto mula sa mga teorya ni Althusser at Gramsci at ginagamit ko rin ang semiolohiya upang maunawaan ang epekto ng mga ideolohiya sa popular na kultura, partikular na sa kabataang babae. Ano sa iyong palagay ang mahalagang kontribusyon mo sa pag-aaral ng subkulturang kabataang babae at popular na kultura lalo na sa konteksto ng feminine theory? Sa akin pong palagay, ang aking akda ay nagdala ng malaking ambag sa pag-unawa sa kung paano nakaka-impluwensya ang popular na kultura sa mga kabataang babae. Isa sa mga pinakamahalagang kontribusyon nito ay ang pagpapakita kung paano nililinang ng magazine na Jackie na kung saan nabanggit sa aking akda ang isang particular na ideolohiya sa kabataang babae. Sa halip na tignan ito bilang simpleng libangan, sa aking pananaw, ang naturang magazine ay lalarawan ng isang sistematikong ideolohiya na nagtatangka na makuha ang pagsang-ayon ng mga kabataang babae sa mga tiyak na pamantayan at halaga nito. Ang pagsisiyasat ko din sa iba't ibang mga codes sa Jackie ay nagpapakita kung paano ito nakaka-impluensya sa buhay ng mga mambabasa nito, lalo na sa aspeto ng romance, personal na buhay, fashion, at musika. Ibanggit mo sa iyong pagsusuri na may 4 na code iyong tinutukoy ukol sa nasabing magazine. Maaari mo bang ipaliwanag isa-isa ang mga ito? Oo naman. So, the first code is the romance or the moment of bliss. So, this code involves the individual girl looking for a romance or what we call the finding the right boy. So, although it has to confront the problem that romance may not last, the code of romance realizes but cannot accept that the man can adore, love, cherish, and be sexually attracted to the girl and simultaneously aroused by the other girls. So, nang dahil dito, kadalasan ay nagdudulot ito ng girian or tunggalian sa pagitan ng babae, ng dalawang babae. So, the second code is the code of personal life or the moment of anguish, which is about the real-life difficulties and the problem page in the magazine. So, ang mga tugon na binibigay sa mga mababasa ay may kadalasang nagtutugma at nagpapatibay sa ideolohiya ng mga kabataang babae. So, katulad na lamang ng mga magazine na nagsasadula o naglalaman ng mga personal na buhay at pagsubok sa isang tao, particular na sa mga kabataan. So, the third code is the fashion and the beauty code. So, this teaches readers how to look and dress to meet the demands of this ideology and instruct them in the sphere of feminine consumption. So, ito yung mga madadalas nating nakikita sa mga magazine na magpahanggang ngayon kung saan ay tila ba nagsiset sila ng standard kung paano magiging isang katanggap-tanggap na babae ang babae sa kanyang lipunan. So, the last is, there is the code of T-pop music, which involves the stars and the fans. So, tulad na lamang ng mga K-pop na uso ngayon, K-pop magazines kung saan mas naimpluwensyahan ng mga idols, kung tawagin natin, ang mga kabataan kung paano nila hinuhubog ang kanilang identidad. Tunay ngang namang may malalim na implikasyon ang iyong mga natuklasan. Karagdagan tanong lamang po, paano ginamit ni Mark Robbie ang semiology upang maunawaan ang ideolohiya ng kabataang babae na nilalaman ng magazine ni Jackie? So, ang semiology naman ay isang mahalagang kasangkapan na ginamit ko rin upang maunawaan ang likas na kahulugan ng mga simbolo at mensahe na binubuo ng mga elemento sa loob ng isang magazine. So, sa pamamagitan ng semiological analysis, natutuklasan ko yung mga code na nagtakda ng ideolohiya ng kabataang babae sa loob ng magazine na Jackie. So, ipinakita ko kung paano ang magazine ay naglalarawan ng isang mundo ng femininity na nakatuon sa romance, personal na buhay, fashion, tsaka pop music. Sa pamagitan ng pag-unawa sa mga code na ito, nasasalamin nito kung paano naipapakita ng magazine na Jackie ang isang particular na ideolohiya na may malaking impluensya sa mga mambabasa nito.
Talaga namang napakahalaga ng iyong mga obserbasyon. Okay, sa tingin ko naman, mahalaga na patuloy nating suriin at unawain ang mga ideolohiya na bumabalot sa ating lipunan, lalo na sa mga kabataan. Dapat nating tutukan ng mga pagbabago sa lipunan at kung paano ito nakakaapekto sa mga kabataang babae at kanilang pag-unlad. So, kailangan din nating suriin ang mga papel ng mga media sa iba't ibang anyo ng kulturang popular sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng mga ideolohiya na ito. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo tayo sa pagtugon sa mga isyu ng kasarian at pagkapantay-pantay sa lipunan. Salamat sa iyong mga pananaw at kontribusyon sa pag-unawa sa mga usapin ng kasarian at ideolohiya. Walang anuman, Corina, salamat din sa pagkakataon na maibahagi ang aking mga ideya at pananaw. Hanggang sa susunod.